Kayo ba? Kumusta na yung mga philodendron nyo? Naasikaso nyo ba or natingnan nyo man lang ba kung ano na nangyari sa kanila? So, ito nga, isa sa mga katangian ng philodendrons yung paglilinis ng hangin. Sila yung dami na rin. And ito yung mga kinuha ko sa Mindanao, yung mga, kasi ang laki nito na kahoy na yan, puno, nagpaganyan-ganyan na yan. And sobrang laki. Yan, rare na philodendrons. Nandito yan sa harapan natin. At yan, ang ganda ng tubo niya, kita nyo. Ang kakaiba dito, may mga plates, tsaka parang kulot-kulot yung kanya. Hello everyone, this is Hermes Sunao of Mini Dino Park and Eco Garden, and welcome back sa ating channel. And for today's video, matagal na panahon na nating hindi na pag-uusapan ito, pero ang ating mga halaman na ganitong klase sa ating garden ay talagang umusbong at dumami na, lumago na. At minsan, di ba, pag hindi na uso, bihira na natin silang tingnan. Pero today, kumustahin naman natin yung mga alaga nating philodendrons dito sa garden. Kasi I think yung mga iba dito talagang hindi ko na pinuputulan, talagang humahaba na, At ang mga philodendrons, isa po yan dun sa pinaka talagang naging in nung kasagsagan ng pandemic. Kayo ba? Kumusta na yung mga philodendron nyo? Naasikaso nyo ba or natingnan nyo man lang ba kung ano na nangyari sa kanila ngayong araw na to? Yan yung gagawin natin dito sa ating garden. Samahan nyo ako. Check natin yung mga philodendrons dito. Tara, samahan nyo ako. And we're back mga ka-MDP. Isa nga po dun sa naging area ko nung kasagsagan ng talagang pandemic, itong philodendron area natin. Pero nagkahalo-halo na din mga halaman kasi ito naging sanctuary na rin ng mga lumalago naming halaman. Diyan namin nilalagay, pati yung mga propagations namin, yan na rin tinambak. Pero kumusta natin yung ilang philodendrons dito kasi grabe, ang lalaki na nila at talagang naging lush na. Pakita ko sa inyo. So eto nga, isa sa mga katangian ng philodendrons yung paglilinis ng hangin. Sila yung pinaka magaling dyan sa paglilinis ng hangin. Pero tingnan nyo naman yung mga philodendrons dito sa ating garden. Pagpasok pa lang dito, makita nyo, ayan yung green emerald natin, ayan, na na nga, talagang nagkakaputol na sa sobrang bigat. Yung iba dito naging parang chandelier na, ayan. And grabe, kamusta na ba yung mga sa inyo? Kasi pag talagang dumami at talagang naging massive na yung mga halaman nyo, ganyan na po yung nangyayari, kita nyo kung saan na napupunta. Ito yung aking pinaka lumalaki talaga, yung aking mga green emerald. Pero puntahan natin dito, bukod dyan may mas malaki pa dito, itong Wilsoni Aiko na napakaliit lang before. Ngayon sobrang laki na rin yan, and magugulantang ka. Tingnan mo po, labasan na yung mga ugat niyan. Kita nyo, hindi ko naman yan kinakat. Itong tortums natin, ayan, kita nyo, nakailang bawas na rin ako dyan, pero I think ngayon yung mga nakakaraan hindi ko na yan pinagbabawasan. Itong Mexicanum, grabe kapal na, pasok mo pa lang dyan, makita mo, ayan, nakalaylay na yan, dinadaan-daanan lang natin. Dami na rin. And ito yung mga kinuha ko sa Mindanao, yung mga, kasi ang laki nito na nakuha ko, yung orange marmalade. Nakakat ko na, nakailang paparami na ako dyan sa orange marmalade natin. Napakalaki na rin. Itong gloriosum, grabe, nakailang bawas na rin tayo dito sa gloriosum natin. Ayan, napakalaki niya at ang dami-dami na niya. Yung iba nga dito minsan nung tag-init, nagsira-sira ng mga dahon, pero ngayon tingnan nyo na nag-uulan, talagang gumaganda na naman, bumabalik. Nakailang bawas na rin kami dyan, dun sa may katawan yan. So ang laki na niya, ito yung orange marmalade din. Yan, dami yung mga mayoy, yan, dumami na rin. Yung ating ring of fire, napakalaki na rin. At ito yung vilite natin na kung ano-ano na yung mga sumamang halaman. Ayan, pakadami na rin, siguro tanggalin natin yan. And ang dami na rin yan. Meron tayo dito yung mirabilis. Ganda, teka lang, ganda rin dahon ito, look, ganda rin mga dahon yan. So yan lang yung mga iba-iba.
Ito nga red Congo natin, kita mo oh, ang ganda ng red Congo natin. Meron na siyang mga pula-pulang mga dahon na lumalabas at nagkakaroon ng iba-ibang parang shade ano. Ganyan talaga yung mga philodendron ano. Nagkakaroon po talaga siya ng mga pag-iba ng kulay kapag halimbawang may papalabas na dahon yung nag-a-unfurl ano. Paraiso birdie natin, parang ang laki-laki na doon oh. Look. Oh. Ano, napakalaki na paraiso birdie. Hindi ko na maiganong-ganon ano sa mga ilalim. Ayan oh. Yung mga ano ba 'to, Ecuadorian plants. Ayan. Ano tayo dyan, philodendrons. Nagkalat, nagkahalo-halo na no kasi tingnan nyo, mayroong sumusulpot dun sa mga ginagamit nating lupa. Ang tulad mga caladium, alocasia. Yan no. Oh. Ang dami and ayan. Actually, ito nga, itong area na to, ito, mga burl marks. Dati yung mga burl marks na to, parang, inaano natin, parang, tinatanggal pa natin kasi variegated yung iba niyan, ano. Pero ngayon, ikutin natin, ang dami mga mayoy. Oh, meron pa itong iba-ibang burl marks. Oh, ito, this one is kakaiba. Parang Ecuadorian plant to, no. Hindi ko lang ano kung Patricia yung pangalan nito or ano. So, yan, burl marks and yung Dark Lord din. Ito, yung kulay pink dati. Pink ang kulay niya, pero ngayon, tingnan nyo, iba na, hindi na nagpi-pink. Hindi ko alam kung Pink Congo ang pangalan yan or something else, no. Pero ang dami nating mga magagandang philodendron pa dito, hindi ko lang naaasikaso. Yan yung Green Florida, no. Ito, yung tatlo lang, ang my God, ang ganda nito, no. Yopi-eye ba to? Yopi-eye ata. Ang ganda. Kita nyo, napaka ganda rin. And yun yung mga philodendrons ko na talagang humaba na ng humaba dito, no. Laki ito, ganda, oh. Ang hinahanap kong philodendrons yung philodendrons ko na pink princess, ano. May mga white princess din daw dyan na ano si Ihil, pero hanapin natin, ano. Sabi ko nga sa inyo, dito rin meron ako mga tinanim dati na philo ewan ko lang kung tumubo sa ano, ayun merong Dark Lord doon. So yan, pinakakapitan sa puno. Meron dito yung isa, ito ganda nito. Ang hirap big kasi ng pangalan nitong philodendron natin, pinakapit natin sa puno. Yan, ang laki na niya, no. Oh, kita mo, ganda siya kumakapit lang. And ano pa natin yung iba nating philodendrons kasi tingnan ko mga umakitan sila sa puno doon sa kabila, meron doon. Oh, kumusta na yung mga philodendrons nyo? Yung mga philodendrons nyo ba ay lumaki na rin? And kaya ko yung tinitingnan, chine-check kasi gagawa ako ng bagong area doon sa ating ginagawang sanctuary, no. Lahat ng mga varieties ng mga mga philo. Alam naman ang mga philodendron, kaya tinawag yan ng philodendron kasi gusto niyan yung pagkapit nila sa puno, no. Ayan, no, laki. So kapag kumapit sa puno, tiyak na maganda, no. At lumalaki ang dito sa garden. Sabi yan, dami nila. And yun yung gagawin natin dito, kuhanin natin yung ibang malalaki natin philodendrons para mapadami pa natin. Grabe, ang dami ko na pala ditong mga for propagations, no. Ito yung mga pinropagate na namin before. Dami na rin, taasan. Baka may interesado sa philodendrons dyan, magtanong na po dito sa aming garden, ano. Napakaraming philodendrons dito na malalaki at magaganda. Kung hanap nyo po yung malalaking mga philodendrons at magaganda, yan, pwede po kayong kumontak sa amin, ano. At talagang matutuwa kayo sa makukuha nyo kasi sobrang lalash, no. Anyways, di ko pa binuklat yung iba niyan, pero ayusin natin yan siguro later on, para ito naman yung ating maibukod-bukod naman, ano. Ito naman ang maayayos natin. Medyo nagugulumihan na ako sa mga nangyayari sa halaman ko dahil nung mga sinimulan natin to, napakakonti at hindi ganito ka lash, no. Pero kapag sobrang dami mo na talagang halaman, talagang hindi mo na maiiwasan na minsan isang araw makita mo na lang parang gubat-gubat na yun yung bahay, ano. And maganda naman, good thing naman yan.
pwede natin naman bawasan yan at ilagay sa ibang lugar. Ang kagandahan lang, malaki tong garden natin, ano, at pwede tayong maglagay ng halaman, kaya lang sobrang dami na, no, nila. Overpopulated na yung mga plants natin dito. Ang laki nitong ating philodendron hope, yung sahod yaman. Ito na yata yung pinakamalaking philodendron dito sa amin. Oh, parang kita nyo, dito yan sa may dino park. Tingnan nyo naman yung kanyang kahoy na yan, puno, nagpaganyan-ganyan na yan, and sobrang laki yan, nakadirekta kasi sa lupa yan, kaya lumaki ng ganyan, sobrang laki, no. At ito hindi bibiro kasi ilang yan, kamay ko yan, yung laki ng dahon niya, and sobrang laki. Isa na ata sa pinakamalaking philodendrons dito sa ating garden. Dito naman may white princess, ayan, yung white princess natin, yan. Lumaki na, naparami na, and ayan, isa rin sa mga pinapadami natin. Narito naman yung ating Philodendron rugosum, isa sa mga hybrid at rare na philodendrons, nandito yan sa harapan natin, at yan, ang ganda ng tubo niya, kita nyo, ang kakaiba dito, may mga plates, tsaka parang kulot-kulot yung kanyang mga dahon. Ang laki na rin yan, tingnan yung haba na, so ito, ang dami na namin nabawas dito sa halamang ito, pero ayan, nanatiling ang ganda niya, ang laki na. So ayan mga ka-MDP, napanood nyo na yung ating vlog, nakita nyo na yung mga philodendrons, sa dami ng mga philodendrons natin, talagang nakakalimutan ko na yung mga ibang pangalan nila, Anyways, matagal naman yan, pero sabi ko nga sa inyo, as long as nandiyan yung pagmamahal nyo sa halaman, mananatiling nagiging yung mga yan at mapapaganda nyo, mapapadami, At ayan, shinare ko lang sa inyo yung mga philodendrons natin dito sa ating garden na talaga namang dumami at lumago, Yan, thank you sa inyong panonood, and abangan nyo kung ano yung gagawin natin dyan, sa mga philodendrons natin, kung anong mga garden activities na kaugnay dyan, sa mga susunod nating videos. Sa mga hindi pa po nagsasubscribe sa ating YouTube channel, kung beta ba yung ganitong usapan, plants and gardening, mag-subscribe na po kayo. Huwag niyo pong kalimutang i-hit yung notification bell para laging updated sa aming latest uploads, pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages. Search lang po Hermes Unao or Milin Dino Park and Eco Garden, makikita niyo yan. Salamat naman maraming mga ka-MDP, and this is Hermes Unao nagsasabi sa inyo ng happy planting. Bye!